Ano ang sinasabi trait theory tungkol sa mga lider na pinapanganak na may katangian? Base sa akin, ang mga lider ay pinapanganak na may likas na katangian tulad ng talino, karisma, kakayahang magdesisyon at kumpiyansa sa sarili. Mga ugaling nakikita sa epektibong lider. Gayunpaman, may mga nagsasabing hindi sapat ang likas na katangian lamang dahil mahalaga rin ang edukasyon upang maging tunay na lider. Ano ang sinasabi ng process transformational theory tungkol sa mga lider na nabubuo? Process transformational theory ay nagsasabi na ang mga lider ay nabubuo at nahuhubog sa pamamagitan ng edukasyon, karanasan at professional na pagunlad. Hindi mahalaga na ipinanganak kang may likas na kakayahan dahil ang pamumuno ay isang proseso ng patuloy na pagkatuto at pagbabago. Sa teoryang ito, sinumang tao ay may kakayahang maging leader basta't siya ay bukas sa pagtuturo, handang magbago at may malasakit sa kapwa. Number 3. Saan ka mas naniniwala at bakit? Mas naniniwala ako sa process transformational theory dahil dito nakakapagbigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat. Hindi dahil lahat ng tao ay pinanganak na may katangiang na karisma, tapang o tiwala sa sarili, pero maraming tao ang natututo nito sa paglipas ng panahon. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kung hindi paano ka natuto, nagbago at lumago bilang isang leader. Number 4. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng isang leader, sikat mula sa komunidad o personal na kilala na sumusuporta sa iyong paninindigan? Ang isang halimbawa na sikat na leader ay si Leni Robredo na dating abogado bago naging vice-presidente. Sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pamumuno at nahubog ang kanyang kakayahan. Ipinapakita niya na kahit sino ay pwedeng maging leader basta handang mag-aral at maglingkod. Number 5. Paano mo nakikita ang iyong sarili bilang leader, pinanganak na may katangian o isang taong maaaring matutong maging leader sa pamamagitan ng karanasan at pag-aaral? Kita ko ang aking sarili bilang isang taong natututong maging isang leader sa pamamagitan ng karanasan sa pag-aaral. Isang halimbawa na lang noong napili akong maging isang leader sa aming grupo para sa gagawing proyekto noong simula ay nahihirapan akong magsalita at magdesisyon dahil sa kaba at takot. Pero sa tulong ng aking mga kagrupo ay unti-unti akong natutunan kung paano mamuno, makinig at magplano. Doon ko na-realize na hindi kailangang ipinanganak na may katangian na isang leader, kundi kaya itong matutunan kung lalagyan natin ito ng tiyaga at bukas na matuto.